Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 5. Pag-angkop ng bayan sa kulturang Espanyol o ang antas ng katayuan ng mga Pilipino at ng kababaihan. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-aangkop ng bayan sa kulturang Espanyol, partikular na ang antas ng katayuan ng mga Pilipino at ng kababaihan. Mga layunin. Una, na paghahambing ang katayuan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol at panahon ng kolonyalismo. Ikalawa, nasusuri ang pagbabago sa antas o katayuan ng mga Pilipino sa lipunan at katayuan ng mga kababaihan. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Balikan ang nakaraang aralin. Isulat sa patlang kung anong kultura ang inilalarawan sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang. Para sa unang bilang, pagiging tanyag ng mga Pilipinong pintor tulad ni Juan Luna na nakilala sa kanyang obrang Espolarium na nagwagi sa pandaigdigang patimpalak sa pagpinta sa Madrid. Ano ang tamang sagot? Magaling! Musika, sayaw, at sining. Ikalawa, pagsusuot ng sombrero sa lawal, pantalon, jacket, at sapatos ng mga Pilipinong lalaki. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay kasuotan. Ikatlo, ang Universidad ng Santo Tomas ang unang pamantasang itinatag sa Maynila noong 1611. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay edukasyon. Pang-apat, pagkatuto ng mga Pilipino ng mga sayaw na Espanyol tulad ng Fandango, Rigodon de Honor, Curacha, Habanera, Jota, at Cariñosa. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay musika, sayaw, at sining. Panglima, paglaganap ng wikang Espanyol sa bansa kung saan maraming salitang Espanyol ang naging bahagi na ng ating wika tulad ng mesa, silya, bintana, sabon, tasa, sibuyas, kutsilyo, mantekilya, kabayo at marami pang iba. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay wika at panitikan.
Pang-anim, pagtatayo ng plaza o liwasang bayan sa bawat pueblo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay pamahalaan at pamayanan. Pang-pito, paggamit ng mga pangalang Kristiyano tulad ng Juan, Maria, Carlos at Juana. Ano ang tamang sagot? Magaling! Pangalang Espanyol. Pang-walo, pagkahilig sa mga pagkain tulad ng leche flan, hamon, longganisa, tocino, chorizo, atsara at sardinas. Pag-inom ng kape, tsokolate at serbesa. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay pagkain. Pang-siyam, pagdiriwang sa kapanganakan at kamatayan ng isang patron sa pamamagitan ng pista. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay relihiyon. At pang-sampu, pagbabago ng estilo ng mga gusali at mga tahanan. Ano ang tamang sagot? Napakahusay! Ito ay arkitektura. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawain una. Pag-usapan natin. Paano to? Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa ibaba. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, ano kaya sa tingin mo ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng mga Pilipino sa panahon ng pamamahala ng mga Espanyol? Tama! Nagkaroon ng malalaking pagbabago sa kultura, relihiyon, edukasyon at pamahalaan ng mga Pilipino. Naging Kristiyano ang karamihan, natutong bumasa at sumulat, at nasanay sa mga kaugaliang Espanyol tulad ng pagsasagawa ng pista at paggamit ng mga pangalang Espanyol. Pangalawa, ano-ano ang magagandang dulot ng Kristyanismo, partikular sa katayuan ng pamilyang Pilipino? Magaling! Naging mas matatag ang samahan ng pamilya dahil sa pagtuturo ng mabubuting asal, pagmamahalan at pananampalataya sa Diyos. Natutunan din ng mga Pilipino ang pagpapatawad, pagtutulungan at paggalang sa isa't isa. Pangatlo, paano kaya inuuri ang mga tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol? Magaling! Inuuri ang mga tao batay sa kanilang lahi at pinagmulan. Nasa pinakamataas ang mga Espanyol. Kasunod
ang mga Mestizo o Espanyol at Pilipino o Chino. At nasa pinakamababang antas ang mga Indio o karaniwang Pilipino. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain 2. Dart ang sagot. Paano to? Alamin ang mga sumusunod na salita. Pagtambalin ang nasa hanay A sa hanay B. Hanay A. Para sa unang bilang, Peninsulares. Narito ang mga pagpipilian sa hanay B. A. Mga Espanyol na ipinanganak at nanirahan sa Pilipinas. B. Tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag-aari. C. Ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Chino o ng Espanyol. D. Pilipinong kabilang sa angkan ng mga Datu at Maharlika. E. Ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na nanirahan sa Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Ito ay E. Ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na nanirahan sa Pilipinas. Pangalawa, Insulares. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Mga Espanyol na ipinanganak at nanirahan sa Pilipinas. Pangatlo, Principalia. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Pilipinong kabilang sa angkan ng mga Datu at Maharlika. Pang-apat, Inquilino. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag-aari. Panglima, Mestizo. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Chino o ng Espanyol. Ikalawang araw. Unang aralin, katayuan ng mga Pilipino sa lipunan. Matatandaan na sa sinaunang panahon, ang lipunang Pilipino ay nahati sa 3 antas: Maginoo at Datu, Maharlika at Timawa, at Alipin at Uripon. Sila ay may kanya-kanyang gampanin sa lipunan at ari-arian. Nagbago ang katayuan at pribilehiyo ng mga Pilipino sa pagdating ng mga Espanyol. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa katayuan sa lipunan ng mga Pilipino. Noong panahon ng Espanyol ay nahati sa iba't ibang antas ang mga naninirahan
sa Pilipinas ayon sa lahi. Ang mga Espanyol ang kinikilalang may pinakamataas na katayuan sa lipunan, partikular ang mga Peninsulares o ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Kasunod nila ang mga Insulares o Criollo o ang mga Espanyol na ipinanganak at nanirahan sa Pilipinas. Ang kanilang pangkat ang nangunguna sa mga gawaing pampolitika, panrelihiyon at pangkabuhayan ng bansa. Nakilala rin ang mga lahing mestizo noong kalagitnaan ng ika-18 taon, bunga na rin ng mga pagbabago sa ekonomiya ng bansa. Ang mga mestizo ay ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Tsino o ng Espanyol. Kasabay ng mga pagbabagong panlipunang ito ay lumitaw ang gitnang uri ng mga tao na binubuo naman ng mga negosyante, doktor, guro, manunulat, at mga may-ari ng lupa. Ang pangkat ng mga taong ito ay nagkaroon ng maayos na pamumuhay kung kaya sila ay nakapag-aral ng kanilang mga anak, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Europa. Ang paglawak ng kaalaman ng mga kabataang nakapag-aral sa kanluran ay nakatulong ng malaki sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo sa bansa. Sa pagdating ng ika-19 na siglo ay nagpausbong sa pangkat ng Pilipinong tinatawag na ilustrados. Sa hanay ng mga Pilipino, itinuring na kapantay ng mga mestizo noon ang mga Pilipinong kabilang sa angkan ng mga datu at maharlika, mga lokal na opisyal, mga mamamayang mangangalakal o hasyendero sa bansa, ang mga prinsipalya. Sila ay kabilang sa mataas na antas sa lipunang nagtatamasa ng mga pribilehiyo at ang mga karapatan gaya ng paghawak sa katungkulan sa pamahalaang lokal at hindi sumasailalim sa polo y serbisyo. Nabuo rin noong panahon ng mga Espanyol ang pangkat ng mga inkilino o tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag-aari. Binigyan sila ng pagkakataong umupa ng mga taong makatutulong sa paglinang ng lupa, kaya't masasabing angat sila ng kaunti sa mga karaniwang taong kinabibilangan ng mga magsasaka at manggagawa na sila naman itinuturing na pinakamababa sa antas ng lipunan. Sila ang mga katutubong Pilipinong kabilang sa pangkat ng Timawa at Alipin noon na tinawag ng mga Espanyol na Indio. Kakaunti lamang ang karapatang kanilang tinatamasa
na madalas ay naaabuso pa at napagwawalang bahala. Antas sa lipunan. Basahin at aralin mo ito. Pinatnubayang pagsasanay. Pag-usapan natin. Paano to? Sagutan ang sumusunod na mga tanong. Una, paano inuuri ang mga tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol? Magaling! Sa panahon ng mga Espanyol, inuuri ang mga tao sa lipunan batay sa lahi at pinagmulan. Pinakamataas ang mga Espanyol na Peninsulares. Kasunod ang mga Insulares o Criollo. Pagkatapos ay ang mga Mestizo at ang mga Prinsipalya mula sa angkan ng Datu at Maharlika. Pinakamababa ang mga Indio o karaniwang Pilipino, kasama ang mga magsasaka at manggagawa. Mga bata, tandaan, magkaiba ang antas at uri sa lipunan, bagaman magkaugnay sila. Ang antas sa lipunan ay tumutukoy sa ranggo o posisyon ng tao sa lipunan, batay sa lahi, kapangyarihan at pribilehiyo. Samantala, ang uri ng lipunan ay tumutukoy sa pangkat, batay sa kabuhayan o ekonomiya. Sa Ingles, ito ay social class, gaya ng mayayaman, gitnang uri at mahihirap. Sa kolonyal na panahon, ito ay nakabatay sa pag-aari ng lupa, hanap buhay at kita. Balikan natin ang mga katanungan. Pangalawa, nakikita mo pa ba ang ganitong pag-uuri ng tao sa lipunan sa kasalukuyan? Magaling! Opo, sa ilang pagkakataon ay makikita pa rin ang mga ganitong uri ng pagkakaiba sa lipunan. May mga taong nabibigyan ng mas mataas na pagtingin dahil sa yaman, edukasyon o katayuan sa buhay. Samantalang may iba namang nahihirapan at madalas ay hindi napapakinggan ang boses sa lipunan. Pangatlo, sang-ayon ka ba sa ganitong pag-uuri? Pangatwiranan ang iyong sagot. Mahusay! Hindi ako sang-ayon sa ganitong pag-uuri ng tao dahil nagiging sanhi ito ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang pag-uuri batay sa lahi, kapanganakan o yaman ay naglilimita sa oportunidad ng iba at lumalabag sa prinsipyo ng pantay na karapatan para sa lahat. Pinatnubayang pagsasanay. Gawain 3. Kilalanin natin. Paano to? Kilalanin ang tinutukoy sa bawat pahayag. Piliin at bilugan sa loob ng panaklong ang iyong sagot.
Para sa unang bilang, Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Sila ba ang Peninsulares, Mestizo, o Insulares? Ano ang tamang sagot? Ito ay Peninsulares. Ikalawa, ito ang tawag sa mga katutubong Pilipinong itinuturing ng mga Espanyol na mababang uri ng mga tao sa lipunan noon. Sila ba ang Peninsulares, Insulares, o Indio? Ano ang tamang sagot? Ito ay Indio. Ikatlo, sila ang mga Espanyol na ipinanganak at naninirahan sa Pilipinas. Sila ba ang Peninsulares, Insulares, o Indio? Ano ang tamang sagot? Ito ay Insulares. Ikaapat, sila ay binubuo ng mga manggagawa at mga magsasakang kakaunti lamang ang mga tinatamasang karapatan at pribilehiyo. Sila ba ang karaniwang tao, mestizo, o prinsipalya? Ano ang tamang sagot? Ito ay karaniwang tao. Ikalima, tawag ito sa lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng mga Chino o mga Espanyol. Sila ba ang Peninsulares, Mestizo, o Insulares? Ano ang tamang sagot? Ito ay Mestizo. Ika-anim, sila ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. Peninsulares, Mestizo, o Insulares? Ang tamang sagot ay Peninsulares. Ikapito, binubuo ito ng mga taong kabilang sa mataas na antas ng tao sa lipunan kung saan kabilang ang mga opisyal at pamilya ng Datu at Maharlika. Peninsulares, Prinsipalya, o Insulares? Ano ang tamang sagot? Ito ay Prinsipalya. Ikawalo, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa panggitnang uri, Mestizo, Prinsipalya, o Insulares? Ang tamang sagot ay Insulares. Ika-siyam, ang mga pangkat ng mga tao sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol ay nauuri ayon sa patlang, lahi, kulay, o tangkad? Ano ang tamang sagot? Ito ay lahi. At para sa panghuling bilang, ang pangkat na ito ay binubuo ng mga tagapangasiwa ng lupa ng mga Panginoong may lupa, inkilino, hasyendero,
o prinsipalya? Ano ang tamang sagot? Ito ay inquilino. Ikalawang aralin, katayuan ng kababaihan sa lipunan. Pagprosesong pag-unawa. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa katayuan ng kababaihan noong panahon ng kolonyalismo. Mapupuna ito sa kaniyang gampanin sa tahanan at pamayanan, gayon din sa aspekto ng pamamahala at pagmamay-ari, ang tradisyonal at di-tradisyonal niyang papel sa lipunan. Sa sinaunang panahon, ang ina ang sentro ng pamilya. Pinahahalagahan ang kanilang kakayahang magpanatili ng kaayusan sa kanilang pamilya. Sa pagdating ng mga Espanyol at sa mga impluwensya ng Kristyanismo, nilihis ito sa ama na itinuring na haligi ng tahanan. Ang mahalagang desisyon ay sa kanya na nagmumula sa halip na sa ina o sa pinakamatandang babae sa pamilya. Sa kabila nito, hindi siya itinuturing na tagasunod lamang sa kaniyang asawa at nananatiling unang guro sa kaniyang mga anak. Kung sa sinaunang panahon ay nagsilbing pinunong espiritual ang kababaihan sa katauhan ng mga Katalonan at Babaylan, sa ilalim ng mga Espanyol ay pinawalang bisa ito at itinuring ang kanilang gawain bilang makasalanan at mula sa mga demonyo. Dahil sa paglaganap ng Kristyanismo, ang mga pari at praile ang naging pinunong panrelihiyon ng mga parokya at simbahan. Hinikayat ang mga katutubo na iwan ang sinaunang paniniwala at yakapin ang relihiyong banyaga. Dahil sa Kristyanismo, bumaba ang antas ng kababaihan mula sa pagiging pinuno ay naging tagalingkod sa mga parokya, pasyon at iba pang katekismo. Sa mga alamat ay nakilala ang pamumuno ni na Reyna Maniwantiwan at Reyna Sima. Gayon din ang mataas na antas ng kababaihan ng Kalinga. Nabigyan sila ng katungkulan sa kanilang pamayanan. Ngunit sa pagsapit ng mga Espanyol, ang kababaihan ay hindi na pinahintulutang makilahok sa mga gawaing politikal at pansibiko. Ang pantay at malaya nilang karapatan sa pagmamay-ari ay binawasan kung hindi man tuluyang inalis. Ang naging pangunahing kampanin nila ay ang pagiging ina sa kanilang mga anak at kabiyak sa asawa. Sa kabila ng mga ito, nabigyan naman ang kababaihan ng karapatan sa edukasyon. Sa katunayan, sa Education Decree of 1863, ipinag-utos ni Reyna Isabel II
ang pagpapatayo ng 2 paaralan. Ito ay isang panlalaki at isang pambabae sa bawat munisipalidad ng Pilipinas. Maaari din silang mag-aral sa kolehiyo kung saan ay tinuturuan sila ng kabutihang asal, wastong pagkilos, at ibang gawain tulad ng pagluluto, pananahi at musika sa ilalim ng mga madre. Hindi man itinuturing bilang mga alipin sa ilalim ng mga Espanyol at sa impluwensya ng Kristyanismo, bumaba ang katayuan ng mga babae sa lipunang kolonyal ng Pilipinas. Pag-usapan natin, ano ang pangkalahatang pagbabago sa katayuan ng kababaihan sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas? Tama! Pagdating ng mga Espanyol, bumaba ang katayuan ng kababaihan mula sa pagiging sentro ng pamilya at pinunong espiritual tungo sa pagiging tagasunod sa asawa at tagalingkod sa simbahan. Nawala ang kanilang karapatan sa pamamahala at pagmamay-ari, at ang pangunahing gampanin ay naging pagiging ina at asawa. Gayunpaman, nagkaroon sila ng pagkakataon sa edukasyon sa ilalim ng Education Decree of 1863. Pinatnubayang pagsasanay. Gawain 4. Sagutin natin. Paano to? Suriin ang mga pahayag. Lagyan ng mukhang nakangiti kung ito ay nangyari sa panahon ng kolonyang Espanyol, at malungkot na mukha naman kung hindi. Para sa unang bilang, may pagkakataong mag-aral ang kababaihan sa mga unibersidad. Ano ang tamang sagot? Magaling! Nakangiti. Pangalawa, maaring humawak ng posisyon sa pamahalaan ang kababaihan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Malungkot. Pangatlo, ang mga ina ay nagtatrabaho sa ibang lugar upang may dagdag kita. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Malungkot. Pang-apat, ang mga babae ay hindi basta-basta maaaring makihalubilo sa kalalakihan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Nakangiti. At panglima, ang mga kababaihan ay maaaring makilahok sa mga gawaing pangangalakal. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Malungkot. Pagninilay sa pagkatuto. Gawain 5. Magagawa ko ito. Paano to? Buuin ang nasa kahon sa pamamagitan ng pagbuo ng antas ng lipunan
sa panahon ng kolonyalismo. Sa ibabang bahagi, sagutan ang katanungan. Narito ang mga sagot. Una, Peninsulares. Pangalawa, Insulares. Pangatlo, Principalia. Pang-apat, Inquilino. Panglima, karaniwang tao. Ngayon ay sagutin mo, ano ang pagkakaiba sa katayuan ng mga Pilipino sa lipunan ng panahong kolonyal at noong sinaunang panahon? Gawain 6. Paghambingin mo. Paano to? Sa tulong ng T-chart ay paghambingin ang bahagi at gampanin ng mga kababaihan sa lipunan noong sinaunang Pilipino at sa panahon ng kolonyalismo. Sa nakalaang linya sa ibaba ay bumuo ng sariling konklusyon tungkol sa papel ng mga kababaihan sa lipunan batay sa nabuo. Narito ang mga pwedeng maging mga kasagutan. Basahin mo ang mga ito. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto. Gawain 7. Buuin natin. Sagutin na natin. Una, mga Espanyol. Pangalawa, Insulares. Pangatlo, Principalia. Pang-apat, antas sa lipunan. At panglima, karaniwang tao. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-4 na araw. Pagsusulit. Titik A. Paano to? Basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. Una, noong panahon ng Espanyol ay nahati sa iba't ibang antas ang mga naninirahan sa Pilipinas ayon sa patlang. A. Lahi. B. Kulay. C. Tangkad. D. Yaman. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Lahi. Pangalawa, ang mga patlang ang kinikilalang may pinakamataas na katayuan sa lipunan. A. Pilipino. B. Espanyol.
C. Chino. D. Indio. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Espanyol. Pangatlo, sila ang mga Espanyol na isinilang sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas. A. Insulares. B. Peninsulares. C. Inquilino. D. Principalia. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Peninsulares. Pang-apat, tawag sa mga Espanyol na ipinanganak at naninirahan sa Pilipinas. A. Insulares. B. Peninsulares. C. Inquilino. D. Principalia. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Insulares. Panglima, ang mga patlang ay ang lahing nabuo dahil sa pag-aasawahan ng mga katutubong Pilipino at ng Chino o ng Espanyol. A. Inquilino. B. Principalia. C. Mestizo. D. Ilustrados. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Mestizo. Pang-anim, sila ang tagapangasiwa ng lupang hindi nila pag-aari. A. Insulares. B. Peninsulares. C. Inquilino. D. Principalia. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Inquilino. Para sa kasunod na bahagi, kumpletuhin ang pangungusap mula sa mga salitang makikita sa kahon sa ibaba. Pang-pito, sa sinaunang panahon, ang patlang ang sentro ng pamilya. Ano ang tamang sagot? Ito ay ina. Pang-walo, pinahahalagahan ang kanilang kakayahang magpanatili ng kaayusan sa kanilang pamilya, ngunit sa pagdating ng mga patlang at sa impluwensya ng Kristyanismo, nilihis ito sa ama na itinuturing na haligi ng tahanan. Ano ang tamang sagot? Ito ay Espanyol. Pang-siyam hanggang 10, kung sa sinaunang panahon ay nagsilbing pinunong espiritual ang kababaihan sa katauhan ng mga patlang at patlang. Ano ang mga sagot? Ang mga sagot ay Katalonan at Babaylan. Labing isa hanggang 13,
Nabigyan naman ang kababaihan ng karapatan sa patlang. Sa katunayan, sa patlang, ipinag-utos ni Patlang ang pagpapatayo ng 2 paaralan. Ano ang mga sagot? Ang mga sagot ay edukasyon, Education Decree of 1863, at Reyna Isabel II. Labing-4 hanggang 15 ang naging pangunahing gampanin nila ay ang pagiging ina sa kanilang mga patlang at kabiyak sa patlang. Ano ang mga sagot? Ang mga sagot ay anak at asawa. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa katayuan ng mga Pilipino sa lipunan, katayuan ng kababaihan sa lipunan, partikular noong panahon ng mga Espanyol. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.